So, eto, sabi ni Congressman Ridon, no? May 52 na baril eh. 52 firearms registered kay Sara Duterte. Kay Sara Duterte. 23 firearms registered kay Sara Duterte. Remaining firearms registered to Mans Carpio. Pero yung 52 firearms allegedly undeclared dun sa salin niya. Sino kayang tinatarget na lokohin? Baka kayo mga DDS. Mamilagros Facunwan, shout out. Putya 52 na baril? Wala sa salin? Ano yung implikasyon nito kung totoo to? 'Di ba? Kung may 52 na baril, bakit wala sa salin? Hindi lang baril yung issue. Disclosure. 'Di ba, Ma'am Chaicher? Disclosure ang kailangan namin dito para magjowa. Kailangan hindi closure pala, hindi closure, hindi disclosure, closure. No? The controversy is not really about whether firearms are legal to own. Hindi po 'yun eh. Ang sentro ng usapan ay yung disclosure nga. No, kasi sabi ni Congressman Ridon eh. 52 firearms. Ma'am Marivic Giray. 52 firearms. Nakalista, allegedly, kay Sara Duterte and her husband Mans Carpio. Ang problema, hindi nakadeclare sa salin niya. Bakit hindi mo dineclare? Ano problema? Saan kami nagkulang, Sarah? But if true, no, the issue immediately becomes about transparency, compliance, public accountability. Pero hindi lang tungkol dun sa gun ownership itself. Kasi kayo, obligado kayo dyan sa salin nyo. Magsabi ng truth and nothing but the truth. Nothing but the whole truth. Kaya mga birador linawin natin agad walang batas na nagsasabing bawal ka magkaroon ng legal na baril. 'Di ba? Pwera lang kung may sintu-sintu ka. No? Kung qualified at yung rehistrado naman walang problema eh. Pero iba yung usapan kapag public official ka na required magsumite ng SALN. The entire purpose of the SALN is to disclose asset so the public can see what properties, no, a government official owns. Dali rin dyan eh. Putya, bakit ganyan? Nakaugalian nyo na? Nalokohin kami dyan sa SALN nyo? Dahil yan nung tinago yung SALN no? Nung kapanahunan ni Duterte. Kaya yung tanong ngayon ni Congressman Ridon, simple lang no? Kung may mga barel na nakarehistro at pag-aari nyo, bakit hindi ito lumabas sa salin? Pwede 23 firearms nakarehistro kay Sara Duterte. And yung remaining ng 52 kay Mans Carpio. Kaya dito marami nagtataka no? Parang mas nakakapagtaka pa dun sa sa negosyante, no? Na may 10 delivery truck pero pagdating sa inventory report, putya, walang kahit isa nakalista doon na meron siyang truck. Hindi ba dahil bawal yung truck Ang tanong ay bakit wala sa inventory, no? Kung pag-aari mo naman. Ganon din yung logic na gusto mo kung ipunto diyan sa Putya, hindi dineclare sa salin. Ano to? Laro-laro, lokohan?
Kaya, alam nyo, no, yung kahalaga naman ng salin, alam na nating lahat yan eh. Hindi to simpleng paperwork lamang. Ito yung pangunahing dokumentong ginagamit para mas makita kung tumutugma ba yung mga deklaradong yaman sa aktual na pag-aari ng opisyal. Kung nakalagay man daw sa halaga ng mga baril, no, sa others, kunyari nakalagay sa others, dun sa category, dapat makita pa rin kung papasok yung valuation. Dahil po dyan malaking bilang, no, ng firearms yung pinag-uusapan. Pagpalagay mo ng 100,000 kada isang baril. 100 times 10, 1,000,000 times times 5 pa. 5,000,000 din yun. Magkano lang dineclare nito sa assets niya? Sa SALN niya. Kaya gusto nilang ipatawag yung PNP. No? At saka yung Firearms Explosive Office. Para ma-establish talaga yung ownership at saka yung value na rin ng baril. O kahit pagpalagay mong 1,000,000 lang yung halaga niyan halos. Bakit hindi mo dineclare sa salin mo? Parang yung empleyado nagsumite ng asset declaration pero nakalimutan niya isama yung kalahati ng mga ari-arian niya. O kaya hindi niya naisama yung kotse niya. It's either sinadya o hindi. Po dyan, napakalaking bagay nun eh. Hindi mo pa pag-aari yun. Yun nakarehistro pa sa'yo. Yung mga barel. Dahil kapag disclosure yung pinag-uusapan, no? Ang depensa, hindi lang legal naman to eh. Hindi ganun. Ang tanong nag-declare ba naman ng tama? Dineclare mo ba ng tama ba? And why the heck you didn't mention? Kaya mga kapatid, no? Kayo ba hindi kayo naghihinala? Bakit ganun? Kung maliit na bagay lang, bakit? Mama Rebik Giray, shoutout. Bakit hindi nyo pa dineclare? Ano yung intensyon? Bakit hindi dineclare? Nakarehistro sa inyo. Ay, sorry na lang. Ay, sorry, mali eh. Hindi ko na-declare, sorry. Patawarin mo na ako, banat boy. Ganon? Tayo dapat alam natin yung dahilan eh. No? Kung bakit alam nyo ba kung bakit mabigat yung usaping to? Mismo si Ridon, nagkumpirma na yung principios ng SALN disclosure. Tapos, all eyes on you yung publiko ngayon eh. 'Di ba? Kasi parang kinukumpara dun kay Chief Justice Renato Corona eh. Kung saan naging sentro rin yung non-disclosure allegation sa impeachment proceedings. Lahat yan eh. Sisilipin eh. Huwag nyo sila pagbintangan, may gumamit sa pangalan nila. Di nila magagawa yan. Simpleng tao lang sila. O nga, yun nga eh. Nakita ko sumasyat-shot lang eh, di ba? Simple lang kaya dineclare intention ibulsa yun. Sabi ni si Tatay Leo ba yan? Pero I'm not saying na parehas ng kaso yung kay Chief Justice Corena at kay Sara Duterte. Pero ipinapakita nito kung bakit seryoso yung usapin. Kapag may aligasyon, hindi hindi mo pagdedeklara ng iyong ng assets. Kaya isa kang mataas na opisyal. 'Di ba? This issue is no longer about firearms themselves eh. The issue is whether the public receives a complete and truthful picture of the assets. No? That should have appeared dyan sa salin mo. Boss Vinny Rod.
Autobots, transform and roll out. Kasi dyan nagiging mahalaga yung records eh. 'Di ba? Valuations. Yung ebidensya. Dokumentaryo. Puta lahat yan ihaharap ng prosecution sa impeachment proceedings. Tapos okay lang, wala lang. Okay lang sa'yo. At yung mas mahalagang tanong, syempre, no? Hindi kung ilan yung baril. The more important question is whether all assets that should have been disclosed were actually disclosed. Paano pa kami hindi maghihinala niyan? Ang tanong ngayon, ano pa yung mga hindi mo dinisclose? Kayo ba may-ari ng gasolinahan na ibinigay sa isang basketballista nung nakaraang taon? Ay, hindi. Joke lang. Wala palang ganun. Di ba? Nanonood sa'yo at sa laban ni Alex Yela, kaso Led Tagi, magaling ang kalaban, rated din, nasa top 10. Totoo ba? Grabe naman, no? Huwag mo na iparinig yung badges niya. Kaya ni Alex yan. Kaya ako eto, no? Kung tama yung allegation na may 52 firearms na hindi lumabas sa salin, mahirap balawalain yun. Dahil transparency is the entire reason the salin exists. Hindi ginawa ang salin para itago ang mga assets. That's the contrary. Ginawa ito para makita ng publiko, no, kung ano talaga ang pag-aari ng isang opisyal. 'Di ba? Titingnan namin, yumaman ka ba ngayon? Tama ba yung pag-angat lang ng yaman mo? According do sa actual na sinahod mo ng buong taon, okay ba? Sapat ba? Tali ba? Magtatali ba yan? Kaya alam nyo, para sa akin, this is not about simple talk about yung dun sa mga baril, no? Usapin ito ng public trust. Dahil kapag may butas sa disclosure, especially sa salin, what the heck? Doon nagsisimula magtanong yung publiko eh. Kung may iba pa bang hindi nila nakikita, meron pa ba kaming kailangan malaman? Ano pa yung mga hindi mo dineclare? Parang yung lagi kong tanong, no? Pagka-order ako sa fast food, pag tinanong ko, meron kayong Big Mac ngayon? Wala po, sir eh. Ano na po eh, kasi anong oras na eh. Oh sige, Sunday. Wala na rin po eh, kasi anong oras na eh. Ano pa wala nyo? Para makapang-asar lang eh. Totoo, wala. Lahat na lang wala. Ano pa wala nyo? Sabihin nyo sa akin. Para hindi ko na itatanong. Illegal binili. Hindi, naka ano sa kanya eh. So, very ano talaga kung bakit kailangan itago. Maghihinala ka talaga. Oh. Iba pa yung baril ni Pulong Baste. Oy, syempre, kanya-kanya sila dapat declaration. Hindi ko ba pinakita to kanina? Ayan o. Bakit wala sa salin kung may 52? Bakit wala?